beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At ito na nga, kung bago kayo sa aking channel, mga kababayan, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At siyempre, mga kababayan, sa mga bago lang sa aking channel, huwag niyong kakalimutan ding panoorin yung mga nakaraan nating mga live at content. Opo. So, eto na nga mga kababayan. Eto na. Oo. Dahil nga sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng presidente at vice-presidente, mga kababayan, nako, lumabas na ang resulta ng kanilang mga rating. Oo. Panoorin natin mga kababayan. Eto na. Pasok. Tila hindi apektado ang Palasyo at Office of the Vice President sa resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang approval at trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Yan ang agenda report. Mga kababayan, parehas. Oo. Parehas bumaba ang kanilang mga trust rating. Nako. At approval rating. At ako, eto na mga kababayan. Oo, sino kaya? Oo, kasi merong magkakatalo dyan. Sino kaya mas maraming nabawas? At sino kaya mas konti sa kanilang dalawa? Mga kababayan, yun ang pagbasihan na lang natin. Kung sino mas maraming nabawas at kung sino mas konti. Okay, pasok. Report ni George Cahiles. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Kita nyo, no, mga kababayan, no? Yan yung mga ayaw ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sa ating mga Katoliko. Di po ba? Lalong-lalo na sa ating mga Katoliko. Ayaw na ayaw natin yung mga ganyan salita. Pagbabantaan mo yung kapwa mo, lalong-lalo na, leader ng bansa. At presidente pa. Ayun ho, kayang-kayang gawin ni Sara, mga kababayan. Paano pa kaya sa mga ordinaryong tao? Diba? Yung mga relihiyosong Katoliko, mga kababayan, ayaw na ayaw nila yan. Di ba? Di po ba? Pero, ewan ko sa iba. Baka gusto nilang kampiyan. Di po ba? Yung ibang mga relihiyon dyan, baka gusto yung kampiyan yung ganyang klasing may pananaw at pag-uugali. Ewan ko na lang. Sige, tuloy. Tila hindi nagustuhan ng publiko ang ganitong imahe ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan. Baka nakakalimutan nila ang Pilipinas, mga kababayan, karamihan diyan mga relihiyoso, 'di ba? Mga Kristiyano, mga may takot sa Diyos na hindi ka aya-aya sa tenga at sa mata ng karamihang mga Pilipino yung pinaggagawa nito. Di po ba? Ulitin ko lang. Ewan ko lang sa ibang relihiyon, baka tanggap nila. Sige, tuloy. Sa pinakahuling Pulse Asia Survey, double digit ang ibinaba ng approval at trust ratings ng bise. Nako, yan na nga ba? Oo, double digit mga kababayan, no? Sabi rito, approval. Oo, eto na. Grabe, no, noong September, mga kababayan, ay 60. Naging 50 na lang, minus 10. Noong September, ang trust rating, mga kababayan, ni Sara, 61. 40 na. Nako! Minus 12, mga kababayan. Yan na sinasabi ko. Pababa na ng pababa yan. Aabutin ng 2028, mga kababayan, baka mag-negative na yan. Di ba? Kaya kung ano-ano na lang naiisip niyan di kaya siguro nakita niya to. Kaya nanuntok na lang ng pader, no? Kaya yun, may benda yung kamay nito. Sige, bakit? Sino? Si Pangulo naman! Si Presidente. Ilan? Kapansin-pansin ang pagbaba nito sa Visayas at maging sa kanyang baluarteng Mindanao. Nako, masakit ito mga kababayan. Biruin ninyo.
baluarte niya mismo, bumaba, mga kababayan. Bumaba! Oo, Visayas, so minus 27. Sa Mindanao, mga kababayan, minus 9. Laki. Oo, malaki yan, mga kababayan, ha? Malaki yan. O, sige, tuloy. Kahit sa isa pang survey na isinagawa naman ng Publicus Asia, bumaba rin ang approval at trust ratings ng Vice Presidente. Nako, mga kababayan, baba. Publiko, alam naman natin kung sino may-ari niyan. Medyo may ano pa yan, may eling pa yan. Malamang hindi yan totoo yan. Malamang mas malaki pa yan yung nabawas. Publikos tuloy. Kasabay ito ng sunod-sunod na isyong kinahaharap niya, gaya ng investigasyon ng Kamara sa sinasabing maanumalyang paggamit ng intelligence funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Yan, sa ilalim ng pamumuno mo, Sarah, tapos sasabihin mo wala kang nagawa, wala kang nababiolate na batas. Yan na nga, yung mga tao na mismo nagsasabi. Hindi mo na maitatago yan sa pamamagitan ng alin. Ng kanilang, yan, tulad niyan, pag tinanong nyo, nag-survey sila, sabihin, kumpiyansa pa ba kayo? Tiwala pa ba kayo kay Sarah? Nako, Ultimo Mindanao, mga kababayan, laki ng tinapyas. Sa Visayas lalo, nako, yari na to si Sarah. Tuloy. Pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Oo, wala talaga. Wala kang aanihin dyan, Sarah. Sa ginawa mong yan, pagbabanta sa mga buhay ng mga matataas na leader ng bansa, pati asawa ng presidente, dinamay mo pa. Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Kaya yung kanilang mga trolls, kanilang mga vloggers, hirap na pagtanggol talaga tuloy. Pagsasampa ng kaso ng mga pulis laban sa kanya sa pagharang sa paglilipat sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Women's Correctional Facility. Ayan pang isa, biruin mo yung nanawagan ka pa ng people power para dyan sa tauhan mo. Diba? Mga kababayan, para sa tauhan niya mananawagan ng people power. Ayun, nilangaw, binangaw, yung mga tao doon sa EDSA Shrine. Ilang linggo sila ron, mga kababayan, ang tagal nilang nagpapabalik-balik doon. Pero hanggang sa ngayon, mga kababayan, kailangan pa ng rescue ng ibang relihiyon. Nako! Sarah! Sige, tuloy. At paghahain ng impeachment complaints sa mababang kapulungan. Isama na rin dito ang investigasyon ng Kamara at Senado sa war on drugs sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo, mga kababayan, sabi ko nga nakaw, nakadikit, Duterteng pangalan. Droga, nakadikit, Duterteng pangalan. Patayan, Duterte pa rin ang nakadikit. Anak ng tinapa. Pinakyaw na nila, mga kababayan. Nauna nang sinabi ni VP Sara na ang lahat ng ito ay bahagi ng pamumulitika ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gano'n naman lagi, kapag ikaw naiipit na ikaw ay politiko, sasabihin, pamumulitika ng kalaban. Sara, baka nakalimutan mo si Pangulong Bongbong Marcos, dati mong kakampiyan. Binanatan ninyo. Tapos, nung pumalag ng konti, naging feeling victim na kayo. Di po ba? Ganyan sila. Ugali ng mga Duterte yan. Laban sa kanya at kanyang pamilya. Para sa political analyst na si Eric. Kita nyo, mga kababayan, laban na sa pamilya niya. Yung tatay niya nanguna, minura ng minura, tinawag na nabangag si Pangulo. Gamit naman ng mga bobo. Tuloy. Tore, challenging talaga ang mga nakaraang buwan para kay Duterte. People are actually thinking that how were you able to spend that much, amount of budget in a certain period of time? So, correct. Paano mo yung ginastos? Sa ganyan lang kaikli, 11 days, ubos. Tapos na-discover kung saan-saan mo ginastos. Na hindi malaman kung kanino at sino at anong klase tao o hayop ba yung mga tumanggap nito. Di ba?
creates basically doubt that affects her credibility as a vice president. Correct, apektado kaya yung kanyang approval at trust rating mga kababayan, hindi na yan makakabangon. Itaga nyo sa ulo ni Bato, hindi na makakabangon si Sara Duterte kahit anong gawin ninyong pagtumbling dyan sa Luneta, sa May Liwasan at sa EDSA. Kahit na maghubot-hubad kayo dyan magtatakbo, hindi nyo na maibabangon pa si Sara nyo. Tuloy. Pero para kay Pulse Asia Research President Ronald Holmes, hindi pa huli para makabawi ang vice-presidente. Nako, sabi niya lang syempre kaalyado nyo yan. Yung publikos kaalyado niya, no? Oo. PR niya yan eh. Di ba? Oh. Sabi sa chismis, PR daw ni Sara ang may-ari ng publikos. O, tuloy. It would be easier for her to recover that. Nako, easy. Anong easy sinasabi mo? Malabo na sa tinta ng pusit yan. Anong easy? Hindi na makaka-recover yan. In the event, let's say, for example, you're looking at 2028, no? That means that there's much more time. Malabo na. Malabo na. Kahit sabihin mo pa na mayroon pang 3 natitira, malabo na yan. Anong oras pa? Wala nang oras. Wala na. Ang mga tao, lalong tumatagal, lalong nadidiskubre kung anong meron kay Sara. Hindi lang yung magaling magnakaw, kundi pati yung kanyang kaalaman, mahina talaga. Di po ba mga kababayan? Mahina talaga si Sara. Kayo mga kababayan, huwag na natin ituloy itong video na maiinis lang kayo. Ano po masasabi nyo rito? Paki-comment naman at lagi ko pong binabasa yan. Opo, sa lahat po ng mga bago sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.